Noriel, kung pwede kami live. Sana mabidyohan kami. Ang ating po banal misa ay alay pasasalamat ng ating po mga sisters, Sister Rosita, Sister Gloria, sa kanilang ika-25 taon lubos Holy Trinity Heritage. Ganun din po, sasama po natin ang mga intensyon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-25 taon ng Most Holy Trinity Heritage. Ito po ay binasbasan ng lubhang kagalang-galang na Obispo Deogracias Enriquez noong ika-14 ng Setyembre taon 2000. Kapistahan ng pagtatampok ng banal na krus. Kaisa ng ating punong tagapagdiwang na si Most Reverend Bishop Bartolome Santos. Inialay po natin ang banal na Eucharistia bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang espiritual at temporal na tinatanggap ng Most Holy Trinity Hermitage at sa pamamagitan ng Hermitage para sa ating lahat. Ang misa pong ito ay iniaalay rin natin para sa lahat na narito at sa ating mga intentions, lalong-lalo na para sa intensyon ng Healing Prayer Fernanda Monsalud Flores, Virginia Monsalud Binor, Virgilio Monsalud, Estelita Monsalud, Elizabeth Reliura, Hilda Danoco. Para rin sa lahat ng mga nagsimba dito na pumanaw na at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo po tayong lahat para sa ating Inang sandali, kami ay inig sa Diyos Ama namin, awang minigin. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, bayang binubuhay, ipinagdasal, ang kamayang ang inyong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sa banal na pagdiwang. Alalahanin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubag ng kasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nabiyay ni Maria, sa lahat ng mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoon ng ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan ko. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan ko. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan
magpakailanman. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinaraw ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong Nana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nagaling sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagaling sa mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ng aming kahilingan. Ikaw na nalulog sa kanilang Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na tinampok sa krus. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpal sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinilig siya dahil sa lubusan niyang nagpakumbaba, walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awitin po natin ang salmong paglunan. Oong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Oong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo po nako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit, iligtas mo ako. O Diyos na matuwid, ako ay pakinggan, ako ay sagipin. O Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko, aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. O Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay ligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ang Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit po ang aking tiwala ay nasa iyo,
Diyos na dakila, sa iyo kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay pagtatanggol mo, at sa humusig sa sino mang tao. Ang pagpapala mo'y iyong nilaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas, malasin ninuman. Ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Sa lungkot, tigib ng luha, ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos, anak. Puspos ng kapigatiran ang inang maasahan ng kanyang nililingan. Sinong hindi maawa sa inang luha ng luha sa anak niyang namatay? Sinong hindi magsisisi sa pagtunghay na mabuti sa inang nalulumbay? Dahil sa pagkakasala ng lahat, kaya nagdusa ang ating manunubos. Agaw buhay na namalas ng ina ang nililinga ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis sa pagpanaw ni Jesus. Puso namin dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunubos. Mahal naming inang Birhen, kami ay iyong akayin, damayin ang iyong anak. Sa sugat ni Jesucristo, gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus ay kaligayahan ng Poong Jesucristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, pag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus, kasalo, kaya sa langit panalo. Ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Hallelujah! 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 Magalakay na ng Diyos sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Hallelujah! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon niyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang, sabi na ni Sister, ang halik na. Kung si Father Noriel ay nanonood ngayon, just extend our greeting to the Queen.
Bakit nga natin gugunitain taon-taon ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati? Kung minsan po, mag-iisip tayo, ipinagdiriwang ho ba natin ang pagdadalamhati? Do we celebrate our sorrows? Do we dance and sing for joy because of sorrows, sister? Mahirap. Yeah, diba? Pero kailangan may i-celebrate. Kailangan natin i-celebrate ang Ang nalampasan mong sorrows. hindi si Maria. Sister talaga yun. Paggunita sa mahal na Birheng Maria nagdadalamhati. Wala siyang magawa. Peace of Our Lady of Sorrows. Di ba na minsan meron tayong mga pagdiriwang na kapag di po natin lubos na naunawaan, baka hindi nga po natin maintindihan, di natin lubos na malaman ang kahulugan ng pagdiriwang ito. Hindi po yung pagdadalamhati ang ipinagdiriwang natin. Hindi po yung sorrows, because sorrows can never be celebrated. Dahil contradiction po ito sa ating pong damdamin. No? Kahit saan po nyo tingnan, sorrows, dalamhati, hindi ho yan iniluluwalhati. Ano po ang iniluluwalhati natin? Ano ang ipinagdiriwang natin? Tama si sister. Yung tagumpay ng krus sa kasalanan at kamatayan na nagdudulot ng dalamhati. Ano ang nagdudulot ng dalamhati? Ng sorrow. Sin and death. Yan po dalawa na yan. Lagi po magkasama yan. Kaya tayo may death because of sin. And because of sin, may death. Ngayon, paano natin mapagtatagumpayan ang kasalanan at ang kamatayan? Tama. Cross. Kaya ang ebanghelyo pong binasa natin ay ang John chapter 19, verse 24, 25. Sapagkat yung larawan po na iyon, lalo na po yung nakatayo si Maria sa paanan ng krus. Napaka-powerful po ng larawan na iyon na isinulat, ipinahayag ni San Juan, nakasama siya doon sapagkat kung ang ebanghelyo lamang po ni San Juan ang may ganitong kwento, wala siya kay San Mateo, wala siya kay San Marcos, wala siya kay San Lucas, na kay San Juan lamang po. Tandaan niyo po ito ha. Lahat po halos tayong nandito. Di pala. Halos lahat po pala kayo senior citizen. Baka bukas makalimutan niyo to. Uulitin ko po. Na ang John chapter 19, na Mary standing at the foot of the cross, tanging kay San Juan lamang po natagpuan. Bakit wala po siya dun sa tatlo? Sapagkat yung naunang tatlong ebanghelyo, halos nagkukwento po sila ng malapit sa nangyari. Kung ano yung nangyari sa Golgota. Kung ano po yung nasaksihan ng mga alagad, ng mga apostol sa Golgota. Ngayon si San Juan, nang isinulat niya ang ebanghelyong ito, tagal-tagal na hong nangyari yung Golgota. Humigit kumulang po ay 60 years ago yun. Kung sinulat po ang ebanghelyo ni San Mateo at ni San Marcos earlier, like 30 years after the death of Jesus Christ, yung Gospel ni John sinulat po more or less 60 years after the death of Christ. Ito na ho, kayong mga 60 years and above. Sige, anong naalala ninyo 60 years ago? Sister, ilang taon ka na?
74 ka na po. Eh, pag my sister, tayo ka rito, bilis. Yeah. Face them. Look at her face. Diba? Look at my face. 74, 47. Sister, masaya kasi si sister. Lahat naman tayo, no? Wala tayong basta-basta maaalaala 60 years ago. Unless traumatic ito, o unless talagang napaka-memorable. Ayan na, sister, no? 60 years ago, sister, 14 years old ka. In love ka na. Hindi pa? Sister, nung panahon na yon, 60 years ago. 19. Teka muna po, nagkukwenta ako eh. 1964? 1964? 1965? Sister, hindi ako naniniwala sa'yo kasi nung mid-60s po, bakit ang lola ko? Nang mag-asawa, 13 years old. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pero biro po. Mahirap pong umalala ng 60 years ago, details. Details. Pero ang maalala po natin, meaning. Okay? Ang maalala po natin ay ang kahulugan ng nangyari. Hindi na po ano talaga ang nangyari. You just can imagine John, the beloved, remembered the incident in Golgotha and found the meaning. Kaya nga po siya lang ang may kwento nito, not because he just wanted to tell the story, but because he wanted to give us the meaning of the crucifixion with the Blessed Mother. Pag ninilay niya na po ito, kaya nung nagkwento siya ng good news about the cross of Christ, the Blessed Mother was there sapagkat kailangan po natin siya. Ano po? Pag tayo rin ay nagdalamhati. Ayan. Ano po? Alam niyo po na tayo po ay dadaan at dadaan sa dalamhati. Nobody will be exempted. Nobody. Kahit po kayo ay mag-araw-araw sa simbahan at magbantay sa Blessed Sacrament oras-oras, hindi po kayo mahihiwalay o malalayo sa hirap ng buhay. May asawa ka, wala kang asawa. You live a chaste life, a celibate life or not. Madre man o magulang man, we all pass through. Magdadalamhati ho tayo. Tatayo at tatayo ko sa paanan ng krus na lumaluha. Yan, di ba, no? Ngayon, anong gagawin mo if you will be passing through and standing at the foot of the cross? There goes the Blessed Mother. Diyan na po natin siya maaalaala. Diyan na po natin siya hihilingan ng tulong. Diyan na po natin malalaman kung bakit ipinagdiriwang natin ang araw na ito na nakalaan para sa pag-aalaala, hindi lang po ng pagdadalamhati. Tama po, yung pagkatagumpay sa dalamhati. Kahapon po, ano po ang kapistahan kahapon? Ayun, baka kahapon din yung maalala. Ano nga yun? Ano nga yung kahapon? Naku, lagot tayo kung bigla na lang ako tayo. Ano nga yung kahapon? Diba, kahapon lang yun. Ano po? Yung triumph of the cross, yun po yun. Bakit siya magkasunod? Di ba? Parang yung 14 and then yung 15. Bakit po pinagsunod? Simple lang ho yung logic, ano? Para ho yung ating pagdadalamhati na kasama ang mahal na Birheng Maria ay mauuwi po sa tagumpay ng krus ni Jesus. Amen? O yan, ganun lang ho ha. Of all celebrations in our Catholic Church, even Good Friday, even Viernes Dolores, even Our Lady of Sorrows, are all part po siya ng ating pong Paschal Mystery Life.
Kaya nga po ang inaalala natin lagi, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, una magpasalamat po tayo na meron tayong mahal na Birheng Maria na lagi pong magiging ina sa atin, gagabay at tutulong sa atin kahit po sa pinakamahirap na bahagi ng ating buhay. Ang pinakamahirap pong bahagi ng buhay ay ang katulad ng tumayo sa paanan ng krus na hindi mo mauunawaan ng Diyos kung bakit namamatay ang anak na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Tandaan niyo po, during those years, she didn't understand at all. She won't. Hindi niya ho maiintindihan yun. Sapagkat walang nakakaintindi noon. Mauunawaan na lang ho yan after Pentecost. Na nandoon ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga si John the Beloved, si Mary, the mother of Jesus, they stayed together in this gospel. At mula noon, siya ay pinatira na ng alagad na ito sa kanyang bahay. Kung saan naman. Pangalawa po, tandaan po natin, death and sin are always leading us to sorrow and pain. But our faith in the cross and in the death of Jesus will allow us to pass through death, pain, and suffering and sin, but will raise us up on the third day. Yun po yung faith natin. Ano? Kaya mo, testing niyo yung sarili ko. Yan ka. Ready ka na ba, sister? Ready ka na? Opo? Huwag mo hindi. Kung tayo ay ready na, meron na mo tayong lakas ng loob, yung nasasabi na Lord. Pag ako tinuhan ni Lord, ang bulak-lak, ganun lang ha. Ganun, yun lang. Lord, ang suot ko, yun na, yung ano ko ha. Ganun. Tapos, pag ako tinuhan ni Lord, sa gabi ang handa, minuto sa umaga, adobo ha. Alam niyo yun, yung masaya mong na... Pero kapag yun ang naisip at iniiwasan mo, sasabihin mo na, pag ako namatay, ano gagawin? Wala pa akong sinasabi. Sabihin ko na, pero alam niyo po, our faith in resurrection will give us the confidence and trust even if we die. Pangatlo, tandaan po natin, kapag tayo po'y nagdalamhati at may alam po tayo nagdalamhati, kapag tayo po ay nagdurusa at may alam din tayong nagdurusa, magsama kayong dalawa, hindi para mag-iyak, kundi para magdasal ng sabay, maglakbay ng sabay, manalin ng sabay. Mahirap pong mag-dusa yun. Alam niyo po, nobody suffers alone. Even Jesus Christ didn't suffer alone. The mother was there, the beloved disciple was there, Magdala was there, other disciples were there. Nobody should suffer alone. Not even a hermit on her own hut. Alam niyo po, not even a monk inside his monastery. Nobody. Why? Because his mother is always there. Ano po? Andun lagi ang mga Birhen, lalo ngayon, isang tawag away lang lahat. Ano po? Idalangin po natin mga kapatid na tayong lahat na nabirito sa pagdiriwang na ito at pakikiisa po natin sa ating mga sisters na lalo kapag sa pananalig na ang Diyos ay laging nasa piling natin, na ang mahal na Birheng Maria ay laging kasabay natin sa paglalakad. Amen.
Kasama ni Maria na nakakapatid ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinagpasan. Hanggang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming Panalangin. tahimik po natin idalangin ngayon ang ating mga sariling kahilingan sa Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasamang iyong balak para sa mundo. Panatiliin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapangligtas na pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-alay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Panginoon ang Panginoon ng paghahay sa iyong mga kamay. Kapunan niya at karangalan sa ating kapakinabangan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ay aming ginubulita ang mahal na Birheng Maria na niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Kristo, tama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayong aming pinagdiriwang ang paglalamhati ng mahal na Birheng Maria sa paanan ng krus. Huwag mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na ina, na totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiya, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay ng iyong anak sa kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga kansisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilangan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, nagpupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang maraming banal ito ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu gawin mo banal mga kaludito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon, inibot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa atin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay ang bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasawa namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leon namin Santo Papa, ang iyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Lalaan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, kaya hindi ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan palindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng kanyang puso sa Jose, kaysa mga apostol ng lahat ng mga banal, na lumayo sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tagbibili ang mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Hayag natin ang apostol. Sambahin ang araw. Para ng Diyos. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin ko kami sa mga para ng pagpapatawag namin sa nagkakusan sa namin. Huwag mo kami ipahintulot sa puso. Biyaan kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama paggalog ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng pahamakan. Samantalang namin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa pag-asa sa iyong karayaan, ang pangangailangan ng pagpapahayag, pagkakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kung ay mo ay pananampalataya, ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na may laging sumainyo. Amen. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo.
Kordero ng Diyos na narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inalihan tumanggap sa banal. Panginoon, may pagkakataon magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. My God. Komunyon na. Video.
piniling naming mga dumutulita sa pakikipagtiis ng mga nabirhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ng Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalan. Amen. Pangalan ko ni Sister Svita at ang kasama. Kaya magpapasalamat. Ito na. May moment mo ko eh. Pakinggan po natin si Sister Svita. Opo, sa kanya pong pasasalamat. Opo po muna ang lahat. Meron po akong pinihanda dito. Kala ko hindi ko na meron po kasi akong sinulat noong 1998 na nasa Hermitage pa ako sa New Jersey. Babasahin niyo po lahat yan? Kala ko, ito pong papel na ito pa rin yung pinagsilatan ko noon. Na ano po yung Thanksgiving, na alam niyo naman sa Amerika yung Thanksgiving Day talagang isang araw din na pinagdiriwang nila. Ngayon ito ko lang sabi ko, basahin ko lang itong sa harap kasi wala akong maisip. Buti ito inspirasyon ko po noon. Sabi ko, to give thanks, one has to recall. Kaya po yun ang nangyari din sa akin, itong mga nakaraang buwan talaga pong na-replay sa akin 25 years. I think this is why God gave us memory. He wants us to be grateful. Recalling is important in scriptures. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Do this in memory of me. So I had to recall, make present, and give thanks to celebrate the liturgy of my life. To review my life is to find God there, the hidden treasure I have to give my own life history. Yun na lang po kasi mahaba na ito. Pero doon po kasi kasi po ako yung taong ayaw ko nung lamig. This is winter time, November ng Thanksgiving doon. Kaya sabi ko na-miss ko siguro yung tropical pa natin sa Philippines. Kaya sinulat ko. Recalling is important. Sabi ko po, in giving me life, God has given me every blessing that comes with life. He didn't need to create me, but He did. He chose the family from where will come the personality He wanted of me. He willed that I be born in a simple town by the mountains and the sea, in a tropical, warm country, full of sunshine, but also of devastating storms. This was so that early in life, I learned that life is full of contrast. The heights of the mountains and the depth of the sea, the sunshine and the storm, both bring God's presence. Thank you, Father. Within my life history is my own salvation history. Jesus became more alive in the monastic life, taking me away from my childhood lessons from family to a monastic family, from the mountains to spiritual heights to Mount Calvary, allowing Him to plow my soul with the wood of the cross, to the garden of the Spirit be planted to produce for the Lord the sweetest and blessed fruit of every kind. The sea was the life-giving struggle to float in God's will, not to swim, especially in danger zones, to let go. The sunshine of joy and consolation were saintly companions, fellow travelers. The journey, the storm or the storm of tears, the tears of compunction, as well as tears of persecutions. For the monastery, in the monastery of Pangos, just the joy and the sorrow. Yun na lang po. Marami po akong sasabihin sa inyo lahat. Pasalamat na
At ito nga, nung dumating ang 25 taon, hindi ko po inasahan na buhay pa ako. Noong pong 2020, ako nagkaroon ng cancer at surgery. At hinibing ko na lang po sa Diyos ang 5 taon. At bago ko po nalaman ay 2025 na. So 5 taon na yun, kaya ang siguro po yun na handang-handa na po ako. Pero yung pinag-ibilitan ko, siya nauna. Mga po dyan ang aming campus. Ito, 23 years po siya. Namatay siya ng biglaan kasi nandito nga kami noon. Nandito kami Pasko na noong December. Siya po yung taong sabi ko, pinagbiling ko silang mag-asawa ang mag-prepare sa akin sana. Handa ko kayo magpapalutan sa akin ng tela, yung binatahid ko ng nauna po siya sa akin. Siguro dahil nainiisip ko, mas maganda na isang madre o isang ang magpatunay sa kapangalan ng isang lady. Kaysa kung lady magsasabi ko naman kaya ako na, pangal ako, mas anyasahan ng tao yun. Pero itong taong ito, ang dami po niyang pinagdaanan na marami po kami milagro, pero hindi ko na doon ko sa bundok. Salamat kina Ching at Philip. 7 years of experience, mountain experience is very necessary for my life. That mountain experience and total trust to God na habang ako nag-isa doon, nag-meeting yung MPA doon sa baba. Kasi talagang MPA area po yung pangulingan na sabi naman ni Bishop Deo noon, ako daw yung mag-reconcile ng MPA at saka ng sundalo at makikita na doon lahat sa akin. Maging buhay ko din, pero maganda po kasi na naging bahagi pa po ng nature. As if I understood, naalala, naintindihan ko kayo mga ibon. Pag dumadating ako, welcome nila ako, tapos sa Hermitage doon sila, may pababa sa akin Hermitage. Tsaka minsan, ito si Nelly, ito pala, gusto ko nga pong bigyan ng regulation kasi nung na-bless yung Hermitage, kasama na pa na siya muna natulog doon at naghanda kami ng mga sandwiches kasi yun lang ang handa namin. Na nag-bless yung Hermitage. Nag-usap kami, may isang isang ibon na kingfisher. Ang taas-taas na doon, bigla siyang bumulusok. Tapos sabi ko, natin yung sign ng ibon, nakikita yung uod ng layo. How much more is the sight of God? I am just ang uod. Doon, yung nakikita ko kaya ako yung po. At saka, ang dami ko, magaganda po kasi talaga insecure pa po doon. Ang bahay ko lang ay hugon at kawayan na hindi ko maalam ano na pala, hindi ko alam na yung kawayan pala, hindi pwedeng poste, dapat pala kahoy. Sabi sa akin ng mga tao din, Sister, bakit yung bahay mo, ang poste kawayan? Sabi sa kala ko, magpatibay yun yung ulo ng kawayan. So after 1 year lang, nagpumita siya. Sabi ko na lang, he's genuflecting because the Lord is there. Tapos po yung magandang mapalipasan ko doon. Yung pong providence, ang Diyos po talaga providence. Yun ang number 1 sa hermit life. Actually po, ang hermit, isa lang po siya. Talagang isa lang ang alam ko. Kaya wala akong chapel. Sabi din, hermit is a new chapel. Kung marami na kayo, magkakaroon ng chapel para ganun together. Pero kaya po ang naging apostolate ko po sa loob ng 25 taon, tulungan yung mga gusto ng hermit. Marami pong namaan dito sa akin. Yun na lang po ang ating parang daanan ako. Tapos I let them go. Meron pong 3 pare. Natuwa ko, nire-recall ko kasi itong last month talagang recalling. Sabi ko, imagine yung 3 pare, Luzon, Visayas, Mindanao, isang taga Mindanao, isang taga Luzon, isang Visayas. Kanina lang tumawag yung galing sa Visayas, sabi niya, alam ko busy ka, kaya inaako lang na nalalapit tayo ng pinagdarasal kita ngayon sa akin. Ayun. Tapos sa mga brothers, I think 4 sila na natulungan ko. Tapos yung iba mga sisters na po sila. Yung sa akin. Nag-stop over ako. Tapos lasat lang. Alam ko, binigyan po ako ng maraming materials sa states. Mga reading materials. At dahil na yun, yung isang hermit niya, yung tawag na sa kanya, Sister Xerox. Pero Xerox. Tapos kung meron sana kung kaya lang mahaba na sabi ni Bishop, nagmamadali na ako. Hindi ko na
konti sa mga A prayerful appreciation and recognition. Naka-live po ba tayo? Kasi yung bibigyan ho nito, dapat nasa live. I-video nyo na lang. Ha? Opo. Surprise ho ito. Hindi niya alam na bibigyan siya. Na-surprise din Sister Eswita. Wala siya rito eh. Nasa lang. With praise and thanksgiving to you, O God, most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, for the grace of having a faithful priest who celebrated the Holy Eucharist and administered the sacrament of reconciliation and bodily healing for the past 25 years in the most Holy Trinity Hermitage on the mountain of Pangulingan, down to the plain of Iba Zambales, in the person of Reverend Father Noriel Salvador NDD. Ayan. Given this 15th day of September in the Jubilee Year of Pilgrims of Hope 2025, signed Sister Mary Roswita Uy Hermit. Ayan. Congratulations, Father. Kukuha na namin, padadala namin sa messenger. Ayan, eh? Kasi po, pambihira po yun na may isang pari nag-accompany po sa 25 years dito. Napaka-faithful talaga ni Father. Yun ang natamang ko ngayon. Opo, ito sister. Ikaw po mag-apat, ako lang magbabasa. Sister ha. A prayerful appreciation, recognition, with praise and thanksgiving to you, O God, most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, for the gift of friendship, generosity, and faithfulness that you graced the Hermitage through Zenaida Doble Yadaw, who accompanied the 25 years of the most Holy Trinity Hermitage from the day it was founded and blessed on September 14, year 2000 to the present. Given this 15th day of September in the Jubilee Year of Hope 2025, signed Sister Mary Roswita Uy Hermit. Nandito po siya. Ayan! Agriculturist po siya, kaya talagang gift sa Hermitage. Kasi marami kaming tinanim. Marami kaming tinanim sa bundok. Dito po mga namin. Dito po ako. Dito po kayo. Dito po ka. Sila po kayo. Inaabot niyo po. Tapos may picture. Ganyan. Ayan, ganyan. Okay, salamat po. Next. A prayerful and appreciation and recognition with praise and thanksgiving to you, O God, most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, for the grace of having given a place in the forest on the hill of the Camara property in Pangulingan, Palawig, Zambales, through the generosity of Philip and Ching Camara. It has graced me an invaluable mountain experience for the first 7 years of the Most Holy Trinity Hermitage. This mountain experience was the most necessary grace and foundation of my Hermitage life. Given this 15th day of September, in the Jubilee Year of Hope 2025, signed Sister Roswita Uy Hermit. Ayan, may we call Sir Philip and Madam Ching. Ayan, palakpakan po natin si Sir Philip and si Madam Ching. Ayan, salamat po. Next. Ito po ang pinakamahalagang certificate. Appreciation. A prayerful appreciation, recognition with praise and thanksgiving to you, God, most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, for the grace of having a bishop
whose kind heart and profound understanding of the hermit vocation helped me to live this life to the end. But end ka ba, sister? Di pa. Whose coming to the diocese was the beginning of the springtime of my the beginning of my springtime of life. Ayan. His Excellency, that's me, Bartolome. Signed, Sister Mary Sita Winter. Thank you po. Ayan. Huwag mo lang. Ako rin po'y magpapasalamat, siyempre naman, sa ating pong mga hermits, sa ating pong mga nagdarasal para sa atin ng tahimik at hindi natin nalalaman, sa mga sakripisyo po, at alam nyo naman po ang penance and mortification po, kung alam nyo po yun, ng mga hermits po ay hindi po natin mapapantayan. What we really cannot do on our busy days, they're the ones doing it. Praying in silence and conversing with the Lord. Kaya po, yung fullness of presence ay alam po nila yun. On our behalf, lalo na po kaming mga bishop, pari, ang busy buhay na po namin, kuminsan po talaga, ang prayers po namin won't last that long because we're tired, but that is not an excuse. Kaya nga po, dahil po sa mga katulad po na Sister Rosita, Sister Gloria, and company, napapagdasal po kami at maraming salamat po, Sister. Sa tuwing matitinig ka dyan, alalahanin mo na lang ang pangalan ko. Ayun. Pag po natinig ka, huwag na sabihin nyo, aray, ang sasabihin nyo po, for Bishop Bart. And for all of you rin po, alam po natin na ang panalangin po nila ay nakararating sa langit for us. Kaya we keep on asking them to pray for us. We keep on asking Sister Rosita and her companions to always remember us in their silent, fervent, and gracious prayers for all of us. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat. Ayan. May isang bag ka, sister? Wala na. Okay na po. Tayo po tayo lahat para po sa pag-uusap. Sakto po tayo. Alas 12 po. Tingnan po yung mga Sumainyo ang Panginoon. Ama naming mapagpala, paspasan mo ng sigla ang iyong sambayanang nagtitipon ngayon dito sa pagsunod sa iyong kalooban tulad ng pagsunod ng mga Nabiling Maria. Sa diwa ng iyong pag-ibig at tulong ng iyong lahat, matapagnawang sundin ang loob mo sa pagmamahal sa kapwa. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat mga pangyariang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Tagayin niyo sa inyong buhay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Awitin po natin ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve, ad te clamamus, exules Kyrie, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et ie Jesum, benedictum fructum ventris tui, pos
hoc exilio ostende, o clemens, o pia, o dulcis, o Maria. Do not bless the food. Bless us, O Lord, in this thy gates of honor. See from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen.